Ito ang nakasaad sa last will and testament para din sa lalaki na anak ni Jacqueline Jose na si Gwen Garimond Gak. Naganap na nga ang unang gabi ng burol ng namayapang aktres na si Jacqueline Jose. Cremated ang mga labi nito at mismong anak na si Andy Eigenman ang laglagay ng kanyang abo sa harapan kung saan hinalikan muna ito bago ilagay. Makikita nga ang labis na pagiging emosyonal ni Andy Eigenman habang hawak ang abo ng ina. Para sa kaalaman ng lahat, hindi open sa public ang burol ni Jacqueline Jose. Eksklusibo lamang ito sa mga malalapit nilang kaibigan, kamag-anak at katrabaho nito sa industriya kung saan dinagsanga ito ng mga sikat na artista ang unang gabi ng burol. Kabilang sina Jake Ejercito, Ivana Alawi, Alden Richard, Christopher De Leon, Lorna Tolentino, Terzo Cruz, Claudine Barreto na iyak ng iyak sa unang burol dahil siya ang naging anak ni Jacqueline Jose sa pelikulang Mula sa Puso at marami pang iba. Ngunit malaking katanungan ngayon ang mga netizens kung bakit hindi namataan ang lalaking anak nito sa unang gabi ng burol ng ina. Kasalukuyang nasa ibang bansa si Gwen dahil ito ay nag-aaral pa kung kaya hindi basta-basta makakarating ang anak nito sa bansa. Ginagawa naman ni Gwen ang lahat para makauwi agad at makapiling ang ina sa huling pagkakataon. Naging one-on-one interview nga noon ni Jacqueline Jose kay Uji Diaz at sinabi ni Jacqueline na ayaw sana nito mag-aral sa malayo ang anak dahil ayaw nito mawalay rito. Lalo pa mag-isa sa buhay ang ina na umalis din sa poder niya si Andy Eigenman. Nakiusap nga ito sa anak na huwag mawalay sa kanya, ngunit sa huli ay hindi nagpapigil ang anak at tinuloy ang pag-aaral sa ibang bansa. Sabi ni Gwen sa kanyang ina na hindi daw habang buhay ay magkakasama sila ng kanyang ina. Gusto din daw ni Gwen na i-enjoy ang kanyang buhay kung saan siya masaya, kung kaya sinuportahan lang ni Jacqueline Jose ang desisyon ng kanyang anak. Ikwinento din ni Jacqueline Jose na sobrang mahal na mahal siya ni Gwen at ayaw nitong nasasaktan ng ina, kung kaya minsan kahit alam ni Andy na mali ang ina, hindi daw nito sinasabi sa ina o pinupuna dahil ayaw niyang ma-offend ito. Dalangin ni Jacqueline na sana hindi magkakasakit ang mga anak at lagi silang gagabayan ng Diyos. Makikita talaga na hanggang sa huli, hiningan ni Jacqueline ay kinabukasan pa rin at kaligtasan ng kanyang mga anak ang kanyang iniisip. Hindi naman maikakaila na talaga namang hinangaan ng maraming netizens ang nag-iisang Miss Jacqueline Jose. Inamin naman ni Coco Martin na nakaramdam siya ng premonition sa pagpanaw ng katrabaho at kaibigang si Jacqueline Jose. Ilang araw bago pumanaw si Jacqueline ay may napansin siyang kakaiba sa aktres. Huling pagkikita raw ni Jacqueline ay noong February 28 sa taping ng Batang Quiapo. Noong last taping namin doon sa barracks, actually meron kaming napapansin sa kanya na hindi namin inaasahan. Ang eksena raw ay lalayo na si Bubbles Ivana Alawi pero hindi dapat malungkot ang eksena ni Jacqueline. Nagulat sa kanya yung direktor namin. Bakit naiiyak si Mabi Jane sa eksena na hindi naman dapat? Parang out of character yung binibigay niya, sabi ni Coco tungkol kay Jacqueline. Pinaulit daw ang eksena kay Jacqueline pero hindi nila maintindihan kung bakit emotional ang multi-awarded actress. Kinunan na rin daw ang eksena ng paglaya ng karakter ni Coco sa serye. Sa halip na galit, emosyonal daw ang ipinakitang atake ni Jacqueline. Nung nagpapaalam na ako na lalaya na ako, iba rin yung atake na ibinibigay niya sa akin. Na dapat ang atake niya sa akin, tinitreat niya ako na subukan kong mag-tridor, mapapahamak ang mga kaibigan ko. Kinausap daw ni Coco si Jacqueline sa labas ng tent nito at tinanong kung may bumabagabag dito. Sagot ni Jacqueline, kasi nalulungkot ako dahil unti-unti nang nawawala yung characters. Unti-unti nang nag-aalisan, kumbaga yung grupo. Wala na kasi ang karakter ni Van Dolp at mga kasamahan nito sa serye at aalis na rin sa kulungan ang karakter ni Ivana at susunod na rin si Tanggol na ginagampanan naman ni Coco. Nalulungkot siya kasi na-attach siya doon sa buong grupo doon sa kulungan. Napamahal na nga sa kanya pati yung mga nakakulong, paliwanag ni Coco. Nagustuhan niya rin yung ambience doon. And then nung ako naman, nung mag-eksena kaming ganun. Lubos naman ang pasasalamat ni Coco kay Jacqueline na tinrato raw siyang parang tunay na anak na hindi umano niya nararamdaman mula sa tunay na ina.
Samantala kalahati naman sa mga ari-arian ni Jacqueline ay mapupunta sa lalaking anak niya na si Gwen, kabilang na dito ang mga sasakyan at mansyon.